Magsisimula tayo sa Liham 67 na nasa pahina 179. Maligayang pagbabalik! Magkakaroon tayo ng 4 na linggo ng klase at pagkatapos ay bakasyon na tayo sa Taginip. Kaya ang liham na ito ang pambihirang pagkakataon na kumakatok sa iyong pintuan. Pagbate at pagpapala. Natanggap ko ang iyong liham noong ika-29 ng Adar. Naway bigyan ka ng Diyos ng magandang balita tungkol sa mga sinulat mo sa liham mo. Habang papalapit ang panahon ng ating kalayaan, tiwala ako maglalaan ka ng oras para pagnilayan ang kahalagahan ng pagdiriwang na ito. Kaya ito ay isinulat sa kaarawan ni Rebi sa taong 1,900 at 60 na ilang araw lang bago, 4 na araw lang bago ang Pesach. Kaya panahon ito ng kalayaan. Umaasa ako maglalaan kayo ng oras para pagnilayan ang kahalagaan ng pagdiriwang na ito na inaalala ang pisikal at espiritual na pagkaalipin sa Ehipto. At saka nga pala, dahil tayo ay inutusan, dinadagdag ko lang, dahil tayo ay inutusan, gaya ng sinasabi natin sa Haggadah, na sa bawat henerasyon, kailangan nating makita ang ating sarili na lumalabas mula sa Ehipto at ang altar ng As-Atanya. Araw-araw, kailangan nating makita ang sarili na lumalabas sa Ehipto. Ibig sabihin ay espiritual na pag-alis sa ating mga limitasyon na dapat nating pantrabahuhan. Kaya mahalaga ang liham na ito. Huwag mong isipin na hindi ito mahalaga kahit hindi Pesach. Napakahalaga nito. Dahil sa matibay na pananampalataya ng mga Israelita. Sa Diyos, napalaya sila sa pagkaalipin at natanggap ang Torah kaya't nagkaroon ng ganap na kalayaan. Ang simpleng mensahe nito ay hindi. Ang isang Hudyo ay hindi kailanman dapat mawalan ng pag-asa at dapat laging magsikap na palayain ang sarili mula sa mga impluensya at limitasyon ng kapaligiran, pati na rin mula sa mga panloob na tukso, at patuloy na mansikap sa landas ng Torah at mitzvahs. Kaya sinasabi ni Rebi dito ay ilang bagay. Sinasabi ni Rebi, una, na kailangan nating maging mulat sa katotohanan na that ang ating kapaligiran may impluensya sa atin at nagtatakda ng mga limitasyon. Ang pagiging malaya ay nangangahulog ang alam natin ito at pinalalaya ang sarili mula sa mga impluensya at limitasyon. Pangalawa, gumagawa ng isa pang punto si Rebi na bumabalik sa kanyang panimula, ang pag-alala sa pagkaalipin sa Ehipto na hindi lang pisikal kundi espiritual din. Dahil sa matinding pananampalataya, napalaya tayo mula sa pagkaalipin at natanggap ang Torah, kaya nagkaroon ng ganap na kalayaan. Binibigyan din ni Rebi na ang tunay na kalayaan ay hindi ang pag-alis sa Ehipto. Ang tunay at ganap na kalayaan ay nang ibinigay sa atin ng Diyos ang Torah. Nang tinanggap natin ang Torah, doon natin naranasan ang tunay at ganap na kalayaan. At ito ay isang buong paksa sa sarili nito. At yon ay may kalayaang makawala mula sa isang bagay at may kalayaang gawin ang isang bagay. Ang kalayang makawala ay mas pasibong uri ng kalayaan tulad ng kapag ang tao ay nasa bilangguan. Pisikal silang nakakulong, ngunit pinalaya at inilabas sa bilangguan. Malaya na ba sila ngayon? Sa labas pero hindi ganun sa loob. Yan ang gustong sabihin ni Rebi. Nung nakuha natin ang Torah at umalis sa mga Hudyo sa Ehipto, panlabas lang tayong malaya. Hindi ibig sabihin malaya na rin tayo sa loob. Nang matanggap natin ang Torah, na ibig sabihin ay inialay natin ang ating buhay sa isang layunin na ibig sabihin ay pinili natin. With our own sa sarili nating pagpili kung paano mamuhay, doon tayo nagiging tunay na malaya. Hindi lang kalayaan mula sa isang bagay, kundi kalayaan para sa isang bagay. Yan ang tunay na kalayaan. Kaya maraming tao na maaring napakayaman, ngunit sila pa rin ay alipin. Maaring malaya sila mula sa ilang uri ng hadlang. Maaring malusob sila at mayaman. Kaya alam mo, maganda ang kanilang kalusugan. Hindi sila limitado ng kanilang yaman, kaya marami silang magagawa. At hindi pa rin sila tunay na malaya. Bakit? Kasi naiimpluwensyahan at nalilimitahan sila ng kanilang kapaligiran. Ngayon, pag-isipan mo muna,
Tingnan natin ang ating buhay at paano natin pinapakita ang ating kalayaan sa paraan ng ating pamumuhay at sa mga ginagawa natin. At madalas, karamihan dyan ay tinatawag ng lipunan na kalayaan, karanyaan, o kung ano paman, kaginhawaan, o kung ano man yon. At gayon pa man, napakarami nating panloob na pangkadismayan dinaranas at malenaw na nagpapahiwatig na. Alipin pa rin tayo sa ilang paraan at may mga limitasyon pa rin, tama? Pareho itong mahalaga. May impluensya at limitasyon ng kapaligiran at may paloob din tayong tukso na taglay ng lahat. Ito ay sariling laban na hindi nakadepende sa nangyayari sa labas. Palaging meron ito ang tao. At ang paraan para mapalaya natin ang ating sarili ay kapag inialay natin ang ating sarili sa isang pagpapahalaga na objetibo, hindi nakabase sa mundo, kundi isang bagay na malaya at hindi nakadepende sa mundo. Iyon ang ipinagkaloob ng Diyos sa bundok Sinai, ang Torah at Mitzvah, ang landas ng mga Hudyo. Kaya pagdating sa mga personal na problema, ang pinakamabuti, kaya malinaw na ang taong ito ay sumulat kay Rebbe na mayroon siyang ilang personal na problema. Ang pinakamagandang payo ay huwag masyadong isipin ang personal na problema, gaya ng nabanggit sa mga naunang liham. Ito ay isang napakalakas na payo na medyo taliwas sa inaasahan. Itigil ang pag-iisip sa iyong mga problema. Halos, kumari kong sabihin, kailangan din nasa tamang kondisyon ng tao para magawa ito. Tama? Parang sinasabi ng Rebbe na tigilan mo na ang pagpunta sa therapist at pag-usap tungkol sa mga problema mo. Sinasabi kong parang si Rebbe ang nagsabi nito dahil hindi ko sinasabing eksakto yon. May tamang oras at lugar para magpunta sa therapist at pag-usapan ang problema. Meron naman talaga, pero may malaking kabawasan. May napakalaking kapansanan, no? Ano ba talaga ang tamang salita na hinahanap ko? Malaki ring kahinaan ang lumalabas kapag lagi kong pinag-uusapan ang mga problema ko sa therapist, asawa, kaibigan, o kanino man. At iyon ay na nabubuhay ako nakalubog sa aking mga problema. Kung gagawin ko yon ng matagal, lalo ko lang pinapalala ang mga problema ko. Sige, kailangan nating mag-usap. Minsan, kailangan lang nating ilabas ang ating mga problema para mapag-usapan natin ito sa iba at bumpo. Pero kung magsisimula tayong, tatawagin ko itong pagiging obsessed na paulit-ulit nating iniisip at binubuhay ang ating mga problema, tayo na mismo ang lumilika ng problema. Pinapatibay pa natin ang problema. Kaya si Rebbe ay lagi nagbibigay ng payo. Sige, ngayon sasabihin ko ulit, kailangan talagang handa ang isang tao para dito. Minsan, hindi pa talaga handa ang mga tao. Kailangan nila ng simpatya. Kailangan silang maunawaan. Pero sana malampasan natin yan at tigilan na ang pag-iisip sa mga problema mo hanggang sa tuluyan mo na silang alisin sa isip mo. Dahil kapag tumigil ka sa pag-iisip sa mga problema mo, alam mo ba kung ano mangyayari? Alam mo, kung hindi mo iisipin ang mga problema mo, sa maraming bagay, naalis mo ng mga problema mo. Siyempre, may mga problemang kailangan pa ring harapin sa labas natin. Pero ang emosyonal na pagdurusa ay nagmumula sa paraan ng pag-iisip natin tungkol sa ating mga problema. Ang iba pa ay technical na problema na kailangan nating tukuyin at alamin ang solusyon. At minsan mas matagal sila, minsan mas maikli ang itinatagal nila. Ang antas ng pagdurusa natin ay depende kung paano natin hinahayaan ang ating isipan na nakakaapekto rin sa puso na manatili sa mga problema ngayon. Ibig sabihin, hindi mo na inaalala ang masasamang aspeto nila o kung paano ito malalampasan. Kaya naiintindihan mo ba kung gaano kalayo ang sinasabi ni Rebbe? Sinasabi ni Rebbe, kalimutan mo na lang sila. Pero lubusan alisin mo ang iyong isipan sa mga problemang iyon at ituon ito sa mga bagay na may kinalaman sa Torah at Mitzvah. Gamitin mo ang iyong isipan para ituon sa Torah at Mitzvah. Subukang makihalubilo sa mga tao hanggat kaya mo. Isa ito sa pinakamagandang praktikal na payo ni Rebbe. Hindi ito kasing psychological ng una, kahit na psychological din ito, at yon ay ang makihalubilo sa mga tao. Lahat ng tao, pati introvert, kailangan ng koneksyon sa iba. Ang pakikisalamuha ay tumutulong para makaalis ka sa sarili mong mundo. Iyan ang dahilan kung bakit mahalaga ang makisalamuha. Nakikita ko ito sa sarili ko. Naisip ko kung ganun ka rin, pero kahit minsan hindi magandang pakiramdam ko, kailangan ko pa rin pumunta sa minyan.
May pagtitipon kami para sa panalangin. May minyan kami at ako ang rabay. Kaya pumupunta ako sa minyan. At dahil lang sa pagpasok ko, bumabati ako sa ilang tao. May nagtatanong sa akin, nag-uusap kami. Nag-uusap lang kami tungkol sa kung gaano kasama ang laro ng Phillies. Ewan ko kung ano man ang nangyayari. Lahat ng yon at paglabas ko, mas magaan ang pakiramdam ko. Ganun lang kasimple. Kaya hindi totoo ang sinabi ng batang lalaki mula sa yeshiva na isinulat mo. Hindi ko rin alam kung ano yon pero sana malaman ko. Sabi ng tao, hindi niya alam kung naging estudyante ng yeshiva ang taong ito. Iyan ang dating ng kanyang komento. Ang pahayag na yon na ginawa ng batang lalaki, dapat mong malaman na hindi yon totoo. Kaya naramdaman ni Rebbe na kailangan niyang tugunan ng isang bagay na maaring pinoproblema ng batang ito marahil may nagsabi ng isang bagay sa kanya at masama ang loob niya tungkol dito. At sinasabi ni Rebbe na hindi yon totoo. Naway ang darating na panahon ng ating kalayaan ay magdala sa iyo ng tunay na kalayaan mula sa lahat ng nakakagambalang mga isipin at mula sa lahat ng tukso at paglihis, panlabas man o panloob. Nais ko na maglingkod ka sa Diyos ng masaya at buong puso at magkaroon ka ng kosher, masaya at nakapagpapasiglang Pesach na may biyaya mula kay Nisan Mindel. Si Nisi Mendel, kalihim ng Rebbe at sumulat ng karamihan sa liham niya sa Ingles, ay pinagunan din ang pangalan ng aking manugang na apo sa tuhod niya. Ayos na tayo lahat. May mga tanong ba or pangtutol? Sige, nasa liham 68 na tayo. Pakiramdam na para kang itinakwil. Ito ay mula pa nung taong 1967. Australia, pagpapala at pagbate. Natanggap ko ang iyong cable ng medyo huli para sa mga nakakaalala pa nito na halos hindi ko na rin maalala. Natanggap ko rin ang iyong pinakabagong liham. Gamit mo ang salitang liham, siguro siya rin ang sumulat. Babae ba siya? Pakiramdam ko hindi, pero oo, ginanga. Pagkatanggap ng iyong telegrama, ang sumusunod na sagot ay ipinadala pabalik sa iyo bilang tugon sa iyong telegrama na nagnanais sa iyo ng matagumpay na gamutan, magandang balita na may biyaya. Kaya nagpadala ng telegrama pabalik si Rebbe. Ngayon ay napapadala siya ng liham na ito. Naway pagkaloob ng Diyos na magkaroon ka ng magandang balita na maibabalita, lalo na ngayong nasa mapalad na buwan ng Adar tayo. Iyan ang buwan bago ang Pesach, ang buwan ng Purim, na masaya at may dalang enerhiya ng kagalakan. Ang kaswertehan ng buwang ito ay konektado sa milagrosong Purim kung saan mahalaga ang papel ng mga babaeng Hudyo dahil kay Esther at Mordecai na nagdala ng pagbabago. Kasing halaga rin ni Esther si Mordecai, kaya binabanggit natin si Mordecai pati si Esther sa panalangin ng Purim gaya ng sa mga araw nila. Ngunit, ang Megillah na naglalaman ng kwento ng Purim na isa sa mga banal na aklat ng Tanakh ay hindi pinangalan kay Mordecai. Ano ang tawag dito? Megillas Esther. Hindi rin ito ipinangalan kina Mordecai at Esther na magkasama, kundi kay Esther lamang. Megillas Esther, ang aklat ni Esther. Binibigyan diin ni Rabbi na bagamat may kinalaman kina Mordecai at Esther ang himala ng Purim, kitang-kitang natatanging focus kay Esther, lalo na sa pangalan ng Megillah. Tungkol sa iyong liham, nabasa ko ng may malaking interes ang balangkas ng iyong curriculum, ang T, sa tingin ko ay yun ang tawag dito. Natutuwa akong mapansin na isinasagawa mo ang iyong tahanan ayon sa banal nating Torah na tinatawag na Toras Haim, na ang ibig sabihin ay Torah ng buhay. Dahil ito ang pinagmumulan ng tunay na buhay at siya ring tunay na gabay sa araw-araw na pamumuhay. Sa kabila ng mga paghihirap na naranasan mo noon at patuloy mo pa ring nararanasan sa ilang aspeto. Tiyak ang panahong iyon noon kung kailan dapat ay iba ang takbo ng araw-araw na buhay. Kailangan ng pagtutuwid, lalo na sa matibay na pagsisikap para mapabuti ang kasalukuyan at hinaharap. Sa tingin ko, tinutukoy ng Rebbe kung paano niya marahil inilarawan ang dati niyang pamumuhay at na hindi yon tamang paraan para sa isang Hudyo. Sabi ng Rebbe, paano mo ito itutuwid? Kailangan talagang ituwid. Paano mo gagawin ito? Sa matibay na pagsisikap para sa mas mabuti ngayon at hinaharap. Inayos mo ang nakaraan sa pamamagitan ng paraan ng pamumuhay mo ngayon at ng magiging pamumuhay mo sa hinaharap. Iyan ang bumabawi sa nakaraan. Karaniwan din sa tao na hindi pinahahalagan ang madaling makuha. Sabi ng Rebbe, merong isang psikolohikal na tuntunin ng tao. Ang mga bagay na madaling makuha ay hindi pinahahalagahan. Kaya nga ipinapakita ng mga estadistika na karamihan at sa tingin ko'y malaking mayorya ng mga nananalo sa loto ay mabilis ding nauubos ang kanilang pera.
Dahil hindi nila ito pinaghirapan, madali lang nila itong nakuha, kaya hindi nila ito pinahahalagahan o iniingatan gaya ng mga bagay na pinaghirapan talaga. Kaya nga pala, ito ay isang napakalakas na punto, isang mahalagang aral sa buhay dito. At iyon ay ang pagkikibaka sa buhay para makamit ang isang bagay ay napakahalaga. Kahit na ayaw natin ito, ayaw ko rin naman, pero napakahalaga pa rin ito. Kapag nagsusumikap tayo, mas napanghahawakan natin ang ating binubuo. Kung di tayo magsikap, madalas itong mawala sa atin. Paliwanag ni Rebbe, kaya ang Yiddishkeit na naabot ninyo ng asawa mo dahil sa pagsusumikap ay mas malalim at tumimo sa inyo. Bakit sinasabi ni Rebbe na tumimo ito sa kanila? Dahil kapag pinaghirapan mo ang isang bagay, tumitimo ito sa iyo. Yan ang ideya. Nagiging bahagi mo ito. Hindi ito dumudulas sa iyong mga kamay. Hindi ito mababaw. At nawa ipagkaloob ng Diyos na magpatuloy kayong dalawa sa direksyong ito kasamang inyong mga anak nang hindi nagpapapigil o nagpapaimpluwensya sa anumang paraan ng mga pagsubok na inilalarawan mo sa iyong liham. Huwag mo hayaang hadlangan ka ng mga pagsubok. Ang mga pagsubok ay nariyan lang upang matiyak na mananatili ito sa iyo na magiging bahagi mo ito. Sa kabilang banda, ang mga pagsubok ay maaring maging hamon at udyok sa higit na espiritual na pag-unlad ayon sa panitikang Hasidic. Ibig sabihin, pwedeng matuto ng aral kahit sa Yetzer Hara. Malinaw kung gaano kasipag at walang tigil ang Yetzer Hara sa pagsisikap ilayo ang isang Hudyo sa Torah at Mitzvah. Sa pamamagitan ng patuloy na pagpapakita sa kanya ng iba't ibang mga pagsubok, tukso, at kung ano-anong mga argumento na salumat dito. Sa sobrang tindi, madalas magpakita ang Yetzer Hara na parang kabanalan at tinig ng moralidad. Tulad ng ang utos na igalang ang magulang at panatilihin ang kapayapaan at pagkakaisa ay madalas ginagamit na dahilan para lumihis sa daan ang Shulchan Aruch. Anong magandang nagagawa ng masamang hilig? Nagpapakabanal ito. Paano magiging banal ang masamang hilig? Ginagamit ito ang ating mga pagpapahalaga laban sa atin. Sinasabi nito na dapat mong igalang ang iyong ama at ina. Kung hindi ka kakain, ginagawa ko lang itong halimbawa. Hindi ko alam ang problema o hamon ng babaeng ito. Pero kung hindi ka kakain sa bahay ng magulang mo dahil hindi ito kosher, hindi mo sila ginagalang. Ngayon, may tunggalian na tayo, tama ba? Pero sa totoo lang, alam natin na sinasabi ng Torah na igalang mo ang iyong mga magulang, ang iyong ina at ama hanggat hindi ito sumasalungat sa inuutos ng Diyos sa atin. Kaya dapat nating malaman ang pagpapahalagang itinuturo ng Torah sa atin. Ang isa pa niyang halimbawa ay ang pagpapanatili ng kapayapaan at pagkakaisa na itinuturing na isa sa pinakamahalagang pagpapahalaga sa Torah. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na gagawin mo ang kahit ano para lang sa kapayapaan at pagkakaisa. Hindi mo isusuko ang anumang pagpapahalaga para lang sa kapayapaan at pagkakaisa. Sa kabaligtaran, ayon sa iyong mga pagpapahalaga, pinananatili mo ang kapayapaan at pagkakaisa. Kadalasan, kung isasakripisyo mo ang iyong mga pagpapahalaga para sa kapayapaan at pagkakaisa, hindi ito magbubunga ng tunay na kapayapaan at pagkakaisa. Ang kapayapaan ay nanggagaling sa puso, hindi sa ating mga ginagawa. Sasabihin ng iba, dahil sa ginagawa mo, wala tayong kapayapaan sa bahay. Sa pangkalahatan, hindi yun totoo. Karaniwan, ito ay dahil may tumatanggi sa mahalaga para sa iba, kaya nawawala ang kapayapaan sa bahay. Ang kapayapaan ay ang pagtanggap ko sa iyo sa kung sino ka at sa mga gusto mo. At alam ng sinumang may asawa na maraming bagay na mangyayari. Baka may magsabi na maraming gusto ang asawa ko na hindi ko gusto o minsan nakakainis para sa akin. Pero pagkatapos ako ay nagkakaedad, pinapaunlad ko ang sarili ko at ako ay nagmamature. At sinasabi ko, kung mahal ito ng aking minamahal, tinatanggap ko na rin yon. Maganda yon, di ko kailangan mahalin din. Pero pwede kong bigyan ng espasyo para mahalin nila. Ganyan nabubuo ang kapayapaan. Kaya ang masamang hilig ay nagiging matalino. At ayon sa isinulat niya kay Rebbe, yun ang ginagawa ng kanyang masamang hilig. Ang determinasyon at dedikasyon. Ng Yetzer Hara sa tungkulin nito.
Ang dedikasyon na mayroon ng masamang hilig sa kanyang tungkulin na tuksuin tayo ay dapat magsilbing inspirasyon. Gaano pa kaya dapat tayong magkaroon ng ganoon ding dedikasyon sa dapat nating gawin sa mundong ito? Gaano pa ba kailangang maging tapat at dedikado ang tao sa kanyang tungkulin? Isipin mo ang Hudyo ay may banal na kaluluwa at likas na paghilig sa mabuti at sa banal na magpapadama ng matinding tuwa sa paglilingkod sa Diyos ng may kagalakan at galak sa puso. Sabi ng Rebbe, dapat kang matuto sa dedikasyon ng iyong masamang hilig para maging kasing dedikado ka rin. Kaugnay ng nabanggit, kailangan kong tutulan ang pahayag na ginamit mo sa iyong liham na minsan ay nararamdaman ninyong parang mga itinakwil sa loob ng inyong pamilya na lumihis na ng landas mula sa pamumuhay ng mga Hudyo at naiinis sa inyong katapatan sa tradisyonal na pamumuhay na Hudyo. Alam mo ang hamon na kanilang kinakaharap, isang malaking pagsubok na hindi rin bihira para sa mga nagsisimulang sumunod sa Torah at mitzvot. Pakiramdam nila ay parang itinakwil sila ng kanilang pamilya. Ang buong pamilya nila, sabihin na natin, halimbawa lang ito, dahil hindi ko alam ang totoong sitwasyon, pero inaakala kong ang buong pamilya ay secular. Pinagtatawanan nila ang ginagawa ng mga ito. Sabi nila, sinisira nila ang pamilya kasi sa mga okasyon, hindi mo pwedeng kainin pagkain namin at iba pa. Karaniwan lang ito ang mga nangyayari, di ba? At isinulat na iyon kay Rebbe na pakiramdam niya ay parang itinakwil sila. Kaya sumulat si Rebbe, hindi ko gusto yan. Hindi ako sang-ayon sa pahayag na yan. Hindi ko gusto ang pahayag na yan. Sa totoo lang, kabaligtaran pa nga ang sitwasyon. Kung may dapat ito rin na itinakwil, siya ang lumalayo sa landas ng Torah at tradisyong Hudyo na sinusundan na ng mahigit 100 henerasyon mula pa noong naging banal na bansa ang mga Hudyo sa bundok Sinai. Madalas itong sabihin ni Rebbe at totoo naman, kailangan nating makita ang katotohanan. Sino ang itinakwil? Hindi ang tumutupad ng tungkulin ang itinakwil. Parang sa mundo natin ngayon, sa totoo lang, ganito rin ang nangyayari sa lipunan natin ngayon, di ba? Alam mo yon, lahat ay pumipila para suportahan. Wag naman sana para suportahan ang kasamaan sa gitnang silangan. Hamas, Hezbollah, kung ano man yon, di ba? Yan ang nangihibabaw na opinyon sa lansangan na pabor sa kanila, di ba? Kaya ba ako itinuturing na itinakwil dahil hindi ako sumusuporta sa kanila? Dahil sinasabi kong masama ang masama? Hindi ako ang itinakwil, sila ang itinakwil. Ang katotohanan silang nakararami ay hindi ibig sabihin na hindi na sila itinakwil. Kung tama ang ginagawa ng tao, hindi niya dapat maramdaman na itinakwil siya. Iyan ang sinasabi ng Rebbe sa kanila. Sa madaling salita, sinasabi ng Rebbe na bagamat, syempre, naunawaan ng Rebbe na sa lipunan, silang itinakwil sa kanilang pamilya, tama? Pero sinasabi ng Rebbe, kailangan mong magkaroon ng mas malalim na pananaw. Kaya kapag magkakasama kayo ng pamilya mo, dapat mong maintindihan na may nire-representa kang isang bagay, di ba? At espiritual, hindi ikaw ang outcast, tama? Na yon, hindi mo naman kailangan talumpatian ng pamilya mo, tama? Pero pupunta ka ron na mas kumpiyansa sa sarili mo. Malinaw na ipinakita ng kasaysayan ng mga Hudyo kung ano ang naging pangunahing tradisyon ng mga Hudyo at ang mismong pundasyon ng pag-iral ng mga Hudyo sa paglipas ng panahon. Palagi tayong nagkaroon. Mula pa noon panahon ng Gintong Guya, may mga lumilihis na mula sa sumamba noon hanggang sa mga gustong makiisa sa ibang kultura ngayon. Kaya sabi ng Rabino, palagi tayong may mga lumilihis. Simula pa lang, may mga taong gumawa ng gintong guya, di ba? Mas karaniwan na yon, meron tayong mga kilusan na lumilihis sa katotohanan na ang Torah ay mula sa bundok Sinai at hindi maaring baguhin. Mula pa noong gintong guya hanggang ngayon, palaging may mga lumilihis at mga asimilasyonista. Ngunit lahat ng ito ay mga panandaliang pangyayari lamang na natatapos din agad kapag ang ilan sa mga lumilihis ay bumabalik sa pangunahing tradisyon ng mga Hudyo, habang ang iba naman, ang mga itinakwil, ay nawawala na. Laging binabanggit ni Rebbe ito. Sabi ng Rabino, 2 bagay lang ang mangyayari sa mga lumilihis sa Torah. Kita mo, totoo ang Torah. Ang katotohanan ay walang hanggan. Ang isang bagay na walang hanggan ay tumatagal magpakailanman. Kung susuriin ang kataniyan ng mga Hudyo sa kasaysayan, makikita na kahit silang pinakainusig at pinahirapan, nananatili pa rin silang matatag at hindi kayang lipulin. Tayo ay walang hanggang bayan dahil nakaugat tayo at bahagi ng kawalang hanggan. Kung may lumihis, tulad na nangyari sa ating kasaysayan, at may grupong lumayo sa tunay na Torah,
Isa lang sa dalawang bagay ang nagaganap sa kalaunan. Alin man sa bumalik sila o tuluyang maligaw, palagi mo talagang makikita yan. Ayokong ipaliwanag ng detalyado at nakakalungkot, pero makikita mo naman ngayon. Kung titingnan mo ang mundo ng mga Hudyo nitong 75 taon, makikita mo ito mismo. Ito ang dahilan ng pagtataka ng marami kahit may ilan ding di nagtatanong. Sana hindi ka na nagtatanong dahil sana naiintindihan mo na. At ito ang dahilan kung bakit ang kabad ang pinaka-epektibong kilusan ng mga Hudyo na yon. At iyon ay dahil totoo ito, gaya ng buong ortodoksya. Totoo ito. Sa Torah mula sa Sinai, tapat ito sa Diyos. Tama ba? At ang emosyonal nitong paraan ay nakaayon din sa Torah. At ang nangyayari sa ibang lugar ay ang mga tao ay dahan-dahan, ngunit tiyak sa kasamaang palad ay naliligaw. O lumalapit sa kabad o sa iba pang sanay ng ortodoksya, kahit ano yon. Ganon din ang nangyari sa mga sumasamba kay Baal noong unang beis sa Magdash sa kasaysayan ng mga Hudyo. Noong panahon ng templo na isang kamanghamanghang panahon, isang hindi kapanipaniwalang panahon, nagkaroon tayo ng mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga Saduseo noong panahon ng ikalawang Beis Megan. Kaya hinimay ito ni Rabbi, mayroon tayong mga Saduseo. Naniniwala lang sila sa nakasulat na batas. Hindi sila naniniwala sa oral na batas at erehiya ayon, tama? Ano nangyari? May kilalang Saduseo ka ngayon? Wala na, tama? Sinundan ng mga unang Kristiyano. Pagkatapos, ang mga karita. Alam mo, ang unang mga Kristiyano ay mga Hudyo. Yon ang tinutukoy ng Rebbe. Meron ding mga karita na naniniwala lang sa nakasulat na batas. Ang karaniwang tagapag-ugnay na nagbuklod sa lahat ng mga Hudyo at nagsilbing batayan ng kanilang pag-iral ay hindi maaring ituring batay sa teritoryo. Matagal nang walang sariling bansa ang mga Hudyo at hindi rin maaring ituring na wika dahil iba-iba ang kanilang wikang ginamit sa iba't ibang panahon at bansa. At kahit noon panahon ni Haring Hizkiah, isa sa mga dakilang haring Hudyo sa Jerusalem, may mga Hudyo na nagsasalita ng Aramaiko at hindi Hebreo. Hindi rin maaring ituring na karaniwang salik ang iba pang kultural o panlipunang salik sa pag-iral ng mga Hudyo dahil nagbago-bago rin ang mga ito sa panahon at bansa. Ang tanging mga bagay na hindi nagbago sa buhay ng mga Hudyo ay ang Shabbos, pagsunod, kashrus, kosher, tefillin at lahat ng iba pang mitzvah ng Torah, kapwa ang nakasulat na Torah at ang oral na Torah. Dahil dito, ang Torah at mitzvah ang pundasyon ng buhay at pagpapatuloy ng mga Hudyo. Dahil dito, habang masinusunod ng isang tao ang ganitong uri ng pamumuhay ng mga Hudyo sa araw-araw, mas lalo siyang nakaugnay sa sambayan ng Hudyo. Sa kabilang banda, habang mas nagbibigay ng konsesyon ng isang tao, lalong humihina ang ugnayan niya sa sambayan ng Hudyo at maaring matakwil siya, huwag sanang mangyari. Ipinapaliwanag ito ni Rebbe ng kasing linaw ng kaya niyang ipaliwanag at napakahalaga nito para sa ating lahat na marinig ito, alam mo, para malinaw sa atin. Tinitiyak natin ang buhay natin ay mas naayon sa Torah at Mitzus, hindi kabaliktaran. Huwag sanang ipahintulot ng Diyos kung saan napapansin nating mas kaunti na lang ang ating mga konsesyon. Tama ba? Ganyan palagi ang ginagawa ng ibang kilusan. Nagbibigay sila ng malalaking, sa katunayan ay fundamental na konsesyon. And then, at pagkatapos, unti-unti silang nawawala. Huwag sanang ipahintulot ng Diyos. Sa buhay, sana hindi tayo gumagawa ng pangunahing konsesyon, pero minsan gumagawa tayo ng practical na konsesyon. Lahat naman tayo ganon, di ba? At gusto natin siguraduhin na mas kaunti at mas kaunti ang ginagawa natin ganon at mas lalo tayong naayon sa Torah at Mitzus. Iyan ang totoong walang hanggan. Kaya talagang pinalalakas at pinapalakas ni Rebbe ang loob ng babaeng ito sa kanyang dedikasyon at ng kanyang pamilya sa Torah at Mitzvah. Kahit hindi committed ang iba niyang pamilya, ipinaunawa sa kanya na hindi siya itinatakwil. Sa katunayan, siya ay nakaayon sa kasaysayan ng mga Hudyo. Tungkol naman sa paratang ng ilan, na ang ganitong uri ng tradisyonal na buhay ng mga Hudyo ay pagiging panatiko. At iba pa, hindi rin ito bago. Dahil palaging may mga Hudyo mula pa noong panahon ng mga sumamba sa gintong guya na nabanggit kanina na itinuturing ang kanilang sarili na moderno at tinatawag ang iba na mga panatiko, fundamentalista at iba pa, di ba? Ganyan na ganyan ang ginagawa nila. Lahat ay tinatawag nilang fundamentalista. At ganyan ang paraan nila. Sige, kaya naman hindi ako
Alam mo na hindi ako sumasama sa mga ganyan tao. Tungkol naman sa iyong personal na tanong, kung nananatili pang may kaugnayan ng tanong, kung makabubuti bang tumanggap ka ng posisyon sa larangan ng edukasyon, sa tingin ko ay maaring nakapagdesisyon na siya pagdating ng liham na ito sa kanya. Kaya ang sinulat ni Rebbe na tanong ay nananatili pa rin may kaugnayan. Isang posisyon na hinihikayat kang tanggapin ng ilang lokal mong kaibigang Hasidiko na nakakakilala sa iyo at alam ang posisyon. Tiyak na hindi na kailangang ipaliwanag pa ng mahaba sa iyo ang kahalagahan ng edukasyon at ang pribilehyo ng kakayahang manturo sa mga batang Hudyo, lalaki man o babae. Sabi ng Rebbe, alam mo, napakalaki ng halaga ng pagtuturo sa mga batang Hudyo, lalaki man o babae. Ang pagpasok sa edukasyon ay kahanga-hanga. Dapat tandaan na bawat maliit na mabuting impluensya habang bata pa ang mga anak ay dumadami ng maraming beses habang sila ay lumalaki. Halimbawa, ang maliit na gasgaso depekto sa buto o punla ay maaring magdulot ng malaking pinsala sa paglaki ng puno, habang ang maliit na benepisyo ay maraming ulit ang balik. Ibig sabihin, habang mas bata nating inilalapit at tinuturuan ang ating mga anak, mas mabuti dahil mas nauhububog natin sila at nabibigyan ng mahalagang regalo para sa kanilang buong buhay. Habang mas tumatagal tayong naghihintay, mas kaunti ang natural na mananatili sa kanila. Ngayon, pwede pa rin manatili sa kanila, di ba? Pero kapag natutunan ng mga bata ang mga bagay ng maaga, nagiging bahagi na ito ng kanilang pagkatao. Hindi na lang ito ideya na dapat pag-isipan. Ipinapadala ko ang dasal ko para sa katuparan ng hangarin mo, lalo na para sa kagalingan, kalusugan, at pagtupad ng mga mitzvah ng may saya at kagalakan sa puso. Umaasa ako makatanggap ng magandang balita mula sa iyo. P.S. Mayus kong natanggap ang liham mo, pero hindi ko agad na-acknowledge dahil sa ilang dahilan. Kumusta na tayo mga kaibigan? Sige. Salamat sa thumbs up, Joyce. Sige, nasa liham na 8 na tayo. Pasensya na, liham na 69. Letra 69, mga depensa na itinayo dahil sa pagkakonsensya. Ito ay mula sa taong 1973 Erev Shavuos. Kaya ito ay bago mismo ang pista ng Shavuos, na siyang darating nating pista sa loob ng mga 4.5 linggo. Gino at Ginang S at ito ang PS ng liham. Mukhang ganun nga. Ganun ang tingin ko. Sinasabi rito, PS. Hindi ko alam, pero parang hindi based sa pagkakasulat nito. PS, baka ito ang lugar nila. Di ko rin sigurado. Kakarisin ko lang ng sulat ni Ginang na nagsasabing nabagababag siya sa saloobin ng kanyang mga magulang tungkol sa pamumuhay mo ayon sa Torah Shaim. Siyempre, naunawaan naman ang nararamdaman niya. Naniniwala ako gayunpaman na makakatulong ang mga sumusunod na paliwanag para mabawasan ang kanyang pag-aalala. Tungkol sa ang salubin ng mga magulang niya tungkol sa pamumuhay ng lalaking ito. Marahil ang asawa niya, sa palagay ko, hula lang ito. Isa lang ang sikolohiya ng mga tao sa edad ng iyong mga magulang. Ito ay muli napakahalaga. Nagbigay na ako ng payo. Mga kabataang nasa hustong gulang na yumakap sa buhay ng Torah at mitzvos, na naging malaking hamon para sa kanilang mga magulang. Dahil hindi kailanman madali para sa mga magulang kapag namumuhay ang kanilang mga anak ng iba sa kanila. At kapag naapektuhan nito ang kanilang relasyon. Hindi makapunta ang mga bata tuwing Shabbos at di rin sila kumakain sa bahay. Isipin mo kung gaano ito kasakit. Para sa magulang, masakit marinig sa anak na hindi na ako pwedeng kumain sa bahay ninyo. Parang hindi na tayo pwedeng maghapunan ng sabay. Iyan ay isang malaking hamon. Ang mga magulang na natututong humarap ng maayos ay nagkakaroon ng magandang relasyon sa mga anak. At nakita ko na sa maraming pagkakataon na ang mga magulang, salamat sa Diyos at sa paglipas ng panahon, alam mo yon, nagagawa nila ng paraan ang mga bagay-bagay. May ilang tao na gumagawa ng maliit na kusina sa kanilang bahay na isang kosher na kusina.
Kaya kapag dumating ang kanilang mga anak, doon nagluluto ang mga bata at sabay-sabay silang kumakain, kung ano man yon. Laging may solusyon, di ba? Kailangan ng commitment mula sa magkabilang panig. Kailangan mong igalang, una sa lahat, gaya ng lagi kong sinasabi sa mga bata, kailangan mong maintindihan ang posisyon ng iyong mga magulang na nilalagay mo sila. Hindi ito tungkol sa kung sinong tama o mali. Ginagawa ko ang tama. Hindi yon mahalaga. Dapat mong maintindihan ang posisyon ng iyong mga magulang, aminin ito sa kanila lagi, at akuin ang responsibilidad sa abalang dulot mo sa kanila. Mag-isip at maging malikhain. Kapag ginawa nila yon, napansin kong nagkakaroon sila ng magandang relasyon at nagiging maayos ang lahat. At pangalawa, nagkakaroon sila ng mas maraming apo kaysa sa mga anak nila, kaysa sa mga kaibigan nila, at sila ang nagiging pinakamayamang tao sa mundo. Pagkalipas ng ilang taon, wow, ang galing talaga. Sige, kaya isipin mo ang sikolohiya ng mga tao na kasing edad ng mga magulang niya na sumunod sa isang tiyak na pilosopiya sa buhay sa buong taon ng kanilang buhay. At bigla nilang matuklasan na namuhay pala sila sa pagkakamali at ang pagkakamaling iyon ay napakaluba at napakapundamental. Ipinagkait nila sa sarili ang bagay na dapat sana ay laging bahagi ng buhay ng Hudyo. Malinaw na sa ganitong kaso, natural lang na magtayo ng mga depensa gamit ang iba't ibang argumento at paliwanag, gaano man ito kahina. Para hindi nila kailangan aminin ang kanilang pagkakamali sa buong buhay nila. Ngayon, isipin mo kung ano nangyayari. Bigla kang nagkaroon ng anak, di ba? Isang bata, tingnan mo ang anak na nasa hustong gulang at nagsisimula silang makipagtalo at nagsasabi, pero ganito dapat mamuhay ang isang Hudyo, di ba? Pero iba naman ang pamumuhay nila, di ba? Hindi nila alam ang tungkol sa Judaismo. Hindi ba sila nabigyan ng pagkakataon? Mahilig sila sa Philly cheesesteak. Biyernes ng gabi lagi silang nanonood ng sine. At Sabado ang araw ng pagputol ng damo. At yun ang ginagawa nila. At yun din ang ginagawa ng lahat. At yun din ang ginagawa ng lahat ng Hudyo na kilala nila. At ngayon, bigla na lang, nasa 50 o 60 na sila, kung ano man yon, at biglang umuwi ang anak nilang matanda na at kino-question lahat ng ginagawa nila at inaasahan silang magbago. Natural lang talaga sa kanila yon. Siyempre, ang natural na reaksyon ay maging defensive. Kaya dapat natin maintindihan na hindi tama ang pagiging defensive. Alam din natin na minsan nagiging defensive tayo. Normal lang naman yon. Sa kabalitaran, dapat nating hanapan ng paraan na maging komportable sila at hindi maging defensive para mas maging tapat sila sa pagsusuri at magawa nila kung ano ang kaya nilang gawin. Sa kasalukuyang sitwasyon, higit pang pinapalala ang hirap dahil ang epekto ng biglaang pagbabagong ito ay nagmumula mismo sa kanilang mga anak na masaya pang ang nagbago. Ang pagsunod sa halimbawa ng mga anak ay nagreresulta sa pagkakabaligtad ng mga gampanin. Sinasabi nito, nagkamali tayo ng malaki na sa halip ng mga magulang ang nagtuturo sa kanilang mga anak, ang mga anak pa ang kailangang gumabay sa mga magulang. Tama ba? Hindi yan ang normal na paraan. Idagdag pa dyan ang isa pang konsiderasyon kung saan ang isang grupo o isang sambayanan ay napapabilang sa minorya sa bilang. Kahit natatangi ang kanilang kalidad, nahaharap pa rin sila sa disbentahe sa bawat hakbang ng kanilang araw-araw na buhay. Dahil ang mga presyon mula sa nakararami at ang mga abala at hirap ng pagiging iba ay nagdadala ng seryoso at agarang hamon sa minorya. Ang kahusayan at mataas na kalidad ay hindi laging napapansin o nagagamit ng konkretong paraan. Sabi ng Rabino, anong ibig niyang sabihin? Tinukoy ko ang mga Hudyo na simula ng maging bayan sa Sinai ay palaging minorya sa mundo. Ngunit kasabay nito, ang mga Hudyo ay naging ilaw sa mga bansa na nagbigay sa mundo ng konsepto ng tunay na monoteismo. Sa panahong laganap ang politeismo at nangingibabaw sa pag-iisip, kaugalian at digmaan ng mga bansa sa mundo. Kaya't natural at hindi maiiwasan na sa pagtanggap ng mga Hudyo sa Torah na naging dahilan upang sila ay maging isang naibang banal na bayan, nagkaroon ng malawakang pagkamuhi at galit sa kanila mula sa mga bansa sa mundo na siyang nakararami. Kaya hindi nakapagtataka na may anti-Semitismo, tama ba? May kinakaharap tayong isang lubos na naibang ure para itong batang umuuwi at nagiging relihiyoso. Hindi ko dapat sabihing literal pero halos ganun na rin.
Naging nangingibabaw na salik ang mga Hudyo sa daigdig pagdating sa kalidad kahit sa larangang di konektado sa relihiyon. Halimbawa, kilala na hindi tugma ang porsyento ng mga Hudyo na nanalo ng Nobel Prize kumpara sa dami ng kanilang populasyon sa mundo o kahit sa daigdig ng agham. Ganon din sa ibang larangan, kahit sa Soviet Russia, sa kabila ng lahat ng mga restriksyon laban sa mga Hudyo. Mahigit 50 taon ang namamayagpag ang mga Hudyo sa iba't ibang larangan. Higit pa sa proporsyon ng populasyon ng mga Hudyo doon, gaya ng malinaw na ipinakita ng dami ng mga akademiko sa mga bagong imigrante mula roon. Gayunpaman, ang hilig sa pag-aangkop o pagsanib sa karamihan ay pinakamalakas sa mga nakatataas na uri ng mga Hudyo. Hanggang sa punto na nilililang nilang kanilang sarili na mas mataas ang paraan ng lipunang hentil para makagawa ng mababaw na dahilan upang tularan ang hentil sa lahat ng paraan at palakihin ang mga anak ayon dito. Kaya maintindihan natin ang pakiramdam ng pagkakasala ng mga Hudyo na matuklasan nila ang kanilang pagkakamali at sinubukang pagtakpan ito. Kaya sila ay gumagawa ng isang malaking pagkakamali. Ngayon, may isang tao na sa kanilang tahanan ang tumutulig sa kanila. At malaki ang guilt na maaring maramdaman dahil doon. Wala nang dapat idagdag tungkol sa mga nabanggit para sa iyo. Sana sapat na ito para mabawasan ang iyong pag-aalala at mapalakas ang pag-asa mo sa hindi direktang impluensya sa iyong mga magulang. Sa tamang direksyon, matatagpuan nilang lakas at tibay para baguhin ang pananaw nila. At mga salubin mula sa hindi pantanggap tungo sa pagkakasundo at sana higit pa roon. Magandang liham, tingin ko. Mayroon bang mga tanong o komento? Sige. Napakagalang at magalang ng mga tagapakinig. Sige, nasa ika-70 liham na tayo, isang sapat na dosis ng iniksyon. PS, ito ay isang PS. Ito ay mula pa noong taong 1976. Tungkol sa problema ng iyong anak na isinulat mo sa iyong liham, malinaw ang kaseryosohan nito. Ang pakikipag-asawa ng Hudyo sa hindi Hudyo, huwag sanang mangyari, ay napakalungkot hindi lang sa pananaw ng relihiyon. Ngunit ito rin ay napakalungkot mula sa kahit anong pananaw at para sa parehong panig, gaya ng napatunayan na ng karanasan. Isa ito sa mga makapangyarihang punto na binabanggit ni Rabbi tungkol sa pakikipag-asawa ng Hudyo sa hindi Hudyo na talagang malakas ang dating. At ito ay ang maliit na puntong ito na talagang malungkot para sa parehong panig. Bakit malungkot para sa parehong panig? May nakakaalam ba? Malungkot ito para sa parehong panig dahil. Bakit nga ba? Kailangan nating bumalik ng kaunti dito. Pero bakit tayo nag-aasawa? Ano ang layunin ng kasal? Ngayon, maari magkaiba ang dahilan kung bakit tayo nag-aasawa at kung bakit tayo nakatagdang magpakasal. Pero ang layunin ng kasal ay para magsama ang isang lalaki at babae at bumuo ng isang bagay, tama ba? Na ibig sabihin, bumuo ng isang tahanang Hudyo at bumuo rin ng tahanang nakalaan sa Torah at Mitzvos. Iyan ang dahilan kung bakit tayo nag-aasawa. At ang pag-ibig ay bahagi niyon. Hindi pag-ibig ang dahilan ng pag-aasawa, tama? Mahalaga ang pag-ibig sa kasal, pero hindi ito ang pangunahing dahilan. Kung mag-aasawa ako ng isang tao at magkaiba kami ng layunin sa mundong ito, hindi talaga kami makakabuo ng isang tahanang may isang direksyon dahil magkaiba kami ng layunin, tama ba? So, kaya kung talagang sinasabi kong mahal ko ang babaeng ito, hindi ko siya hihikayatin na pumasok sa isang kasal kung saan mapapakasal siya sa isang taong iba ang misyon kaysa sa kanya. Ganyan din talaga ipinaliwanag ni Rabbi ito sa ibang pagkakataon at kaya talagang nakakalungkot ito para sa parehong panig. Ayon kay Rabbi, patunay dito ang karanasan. Kung ikaw, base sa karanasan ng panonood, tulad ng may nagsabi sa akin kahapon, lagi kong naririnig ang ganitong kwento, pero kahapon may nagsabi ulit.
na may isang lalaki na nagpakasal sa isang babaeng hindi Hudyo. Sa tingin ko, nag-convert siya. Hindi ko alam kung anong klaseng conversion. Sana kosher na conversion. Pero ipagpapalagay na lang natin na ganun para lang sa punto na gusto kong iparating dito. At tuwing pumupunta sila sa bahay ng nanay niya, sinasabi ng nanay sa anak nilang lalaki, ayoko ulitin, pero Jay ang tawag namin sa kanya. At binibigkas nila. Pero sa paraan ng pagkakasabi niya, sinasabi niya na mahal ka ni Chris. Ngayon, nagalit ang asawa at sinabi sa kanyang misis, Hudyo ang anak natin. Hindi pwedeng sabihan ng nanay mo na kahit sino ang magmahal sa kanya. Tama. Kaya ang nangyayari kapag may mga intermarriage ay tama, nagdudulot ito ng matinding alitan. At kadalasan, ang alitan ay madalas lang talagang nangyayari. Sila kasi nag-enjoy sa isa't isa. Sa simula ng kasal namin, parang honeymoon pa lahat. Napakaganda. At tayo ay, kung sasabihin ko sa ganitong paraan, tayo ay nasisiyahan sa isa't isa. Okay? Ibig sabihin, masaya tayo kasama ang taong ito, pero kalaunan, pumapasok ang realidad ng buhay. At isa sa mga mahalagang paraan kung paano ito nangyayari ay nagkakaroon tayo ng anak. At sa sandaling magkaroon ng anak ang isang tao, doon nagsisimulang magising ang kanilang kalooban. Kahit walang pansisikap, kagustuhan o ginagawa, nagsisimula pa ring magising ito. At bigla, meron kang isang tao na lubos na secular at bigla nilang gustong mapalaki ang anak nila sa paraang Hudyo. Gusto nilang palakihin ang anak sa Kristiyanong paraan kung Kristiyano sila. Kaya nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan gaya ng sa mag-asawang ito. Kaya at madalas na madalas itong nangyayari. Kaya naman, sabi ng Rebbe, alam natin ito. Nasaan na tayo? Gaya ng napatunayan ng mga karanasan, kailangan gawin ang lahat para maiwasan ang ganitong uri ng mapagpatiwakal na hakbang ng dalawa. Tinawag ito ng Rebbe na mapagpatiwakal. Bakit kaya ganito ang tawag ng Rebbe? Dahil ito ay pagpapakamatay sa buhay ng bawat isa sa kanila, kapwa ang Hudyo at ang Hentil. Bakit sila magpapakamatay? Pwede pa silang mabuhay hanggang 120. Depende sa pananaw natin sa buhay. Kung pisikal lang ang buhay, tama yon at hindi pagpapakamatay. Pero kung ang buhay ay may layunin, kung ganon, ito ay pagpapakamatay. Binibigyan diin ko pareho dahil kung sakuna ito sa isa, sakuna rin ito sa kabila. Yun din ang binibigyang diin ng Rebbe. Hindi ito tulad ng sinasabing bawal magpakasal ang mga Hudyo sa mga Hentil. Bawal din magpakasal ang Hentil sa Hudyo dahil hindi ito patas sa kanila. Mali ito para sa kanila. Kaya. As to kung paano ito gagawin at kung ano ang dapat gawin para maiwasan ito, nakadepende ito sa individual, sa kanyang ugali at sa iba't ibang mga salik. Kaya, dapat subukan ng tao hanapin ang pinaka-epektibong paraan. At yun ang susi. May tanong ba dito? Oo, may tanong ako. Oo nga. Kailan mo masasabi na hindi natutupad ang kalooban ng Diyos kung iniisip mong siya ang namumuno sa lahat ng bagay? Ibig mo bang malaman paano magaganap ang pag-aasawa ng Hudyo sa hindi Hudyo kung tutol dito ang Diyos? Siguro dahil sa malayang pagpili. Paano natin malalaman kung kailan kalooban ng Diyos at kailan atin, lalo na kung pakiramdam natin siya ang namumuno sa lahat? Kung sinasabi mong Diyos ang namamahala sa lahat, hindi ko lang alam ang tanong mo, kaya sa ibang salita. Kapag sinabing Diyos ang namamahala, ibig mo bang siya ang may kontrol o siya lang ang namumuno sa tama at mali? Sige, hindi kontrolado ng Diyos ang lahat, pero may kontrol sa lahat ng bagay, hindi lang niya lahat kinokontrol. Binigyan niya tayo ng malayang kalooban para pumili. Kaya sa anumang ibinigay niya sa atin, binibigyan din tayo ng Diyos ng kalayang pumili. Halimbawa, tayo ang pumipili kung sino ang pakakasalan natin, hindi yon kontrolado ng Diyos. Gayunpaman, sinasabi sa atin ng Diyos kung bakit narito ang bawat tao, kung ano ang layunin ng bawat tao, at may natatanging layunin ang mga Hudyo at may natatanging layunin din ang mga Hentil.
Saan ko masasabing, O Diyos, gusto kong gawin ang nais ko? Ayokong gawin ang gusto mong ipagawa. At siguro, hindi ako sigurado kung yun ba talaga ang tanong mo. Malaya tayong gawin yon kahit kailan natin gusto. Pwede rin natin gawin yun sa kasal. Paano nga ba gumagana yun sa kasal, di ba? Hindi naman yun gumagana ng maayos sa kahit anong relasyon, di ba? Kasi kung hindi natin iniisip ang kapwa natin, nagsisimula ng masira ang relasyon. Kaya natin gawin yon. At yun din ang ginagawa ng mga tao, di ba? Pero ang totoo, ang buong ideya ng tamang pamumuhay ay iayon ang kagustuhan ko sa kagustuhan ng Diyos, ng higit at higit pa. At oo, pinakamataas ang antas ng pamumuhay, di ba? Radical man pakinggan, pero yan talaga ang tawag nila sa atin. At iyon ay tunay na mawala ang aking pagkakakilalan sa pagkakakilala ng Diyos. Ngayon, wala akong kilala maliban sa mga pinakadakilang matuwid na tao, mga sadikim na nagawa iyon. Pero iyon ang ating pinapangarap. Ang mawala ang aking kalooban sa kalooban ng Diyos hanggang sa punto na mawala ang aking pagkakakilanlan. Wala nang ako na sa madaling salita ay sinasabi na wala ng ego. Gusto kong suportahan iyon sa practical na paraan para mas maunawaan natin dahil pwedeng nakakagulat mawala ang ating pagkakakilanlan. Iyan ang pinakamasayang estado na maaring maranasan ng isang tao at doon natatagpuan ng mga tao ang tunay na kaligayahan. Habang mas kaunti ang ego at mas kaunti ang ako at mas kaunti ang kung ano ang pinaniniwalaan ko at kung ano ang gusto ko at kung ano ang nagpapasaya sa akin, mas nagiging masaya ako at mas nagiging payapa ang buhay ko. Ang klasikong halimbawa na ibinibigay ko dyan ay ang ating pinakamasayang mga sandali ay kapag nakakalimutan natin ang ating sarili dahil sa isang bagay na nangyayari sa labas natin. Halimbawa, kung ako'y nakaupo sa kasal ng aking anak, pinapanood siyang nakatayo sa ilalim ng tsupa, nakangiti o umiiyak. Dumaan sa isang napakalalim na karanasan. Talagang nararamdaman ko napakasarap ng pakiramdam ko. At hindi ko nga alam na maganda ang pakiramdam ko dahil abala ako sa pagmamasid sa kanila. Iyan ang pinakamalalim na antas ng kaligayahan. Ang pinakamalalim na antas ng kaligayahan ay isang kaligayahang nagmumula sa labas ng sarili. Diyan ko nawawala ang pagkamalay ko sa sarili dahil sa ibang bagay. Kaya yon ang ating inahangad. Nasagot ba niya ng talong mo? May isa pa akong tanong. Yeah. Para sa iyo, para mas mapahalagahan pa ang buhay. Sa tingin mo ba, hindi kasama ang Diyos doon? Kasama ba ang Diyos sa lahat? Kahit na alam kong nagdudulot yon ng emosyonal na hamon para sa atin, lalo na kapag pinag-uusapan natin ang isang sakit. Bakit binibigyan tayo ng Diyos ng sakit? Ay isang napakagandang tanong na hindi ko kayang sagutin. Magkakaiba ito para sa bawat tao. At hindi natin tiyak na malalaman dahil hindi sinasabi sa atin ng Diyos. Pero may ilang pangkalahatang bagay na maaari nating gamitin sa maraming sitwasyon, mga bagay na maaari nating ilapat sa isang taong dumaraan sa malaking pagsubok sa buhay. Pero ang una kong sasabihin ay gagamitin ko lang ito sa sarili kong mga pagsubok. Hindi ko ito kailanman gagamitin sa mga pagsubok na ibang tao. Sila mismo ang kailangang gumamit nito para sa sarili nila. Ang tanging maiaalok ko sa pinagdaraanan ng ibang tao ay malasakit. At maliban na lang kung lalapit sila at tatanungin ako at mararamdaman kung bukas talaga silang makinig sa ibang konsepto, saka ko lang ito ibabahagi sa kanila. Kapag nahihirapan, karamihan sa tao, pati ako, ay hirap makinig sa kahit anong konsepto. Hindi tamang mangaral ngayon, kaya sa pangkalahatan na lang. Hindi ko rin alam kung practical ito, lalo na kung sarili mo ang usapan. Iwan ako na lang sa sinabi ko, pero kung magsasalita ka ulit sa pangkalahatan, gaya ng sinabi ng Rebbe sa naunang sulat, bawat hamon, magiging napakahalaga kapag nagsimula tayong pahalagahan na bawat hamon na natatanggap natin sa buhay ay ibinigay sa atin ng Diyos. Para sa isang layunin at dapat nating ituon ng pansin kung anong layunin na yon. Lagi tayong makakahanap ng iba't ibang bagay na makukuha natin mula sa hamon na ito. Ang halimbawang gagamitin ko na sigurado akong ilang beses ko na naibahagi rito. Napakaraming tao na nagkaroon ng mga karamdamang nagbanta sa kanilang buhay at milagroso na kaligtas dito ang nagsabi at patuloy na nagsasabi.
Hindi ko ipagpapalit ang karanasan ngayon kahit sa ano paman. Pero hindi ko rin na naisin na maranasan yun ng kahit sino. Ibig sabihin, hindi ko hihilingin ng ganoong karanasan. Pero ngayong naranasan ko na yon, yun na ang pinakamalalim na karanasan na naranasan ko sa buong buhay ko. Binago noon ang pananaw ko sa buhay, tinitingnan ko na ito ng kakaiba. Makikita mo rin nagbago na sila. Ibang tao na sila ngayon. Alam nilang hindi sila magiging sila ngayon kung wala ang karanasan niyon. Alam nating bawat hamon ay may oportunidad at mas malaking hamon, mas malaking oportunidad, ngunit hindi natin gugustuhin maranasan ito ng iba. Sana ay napaulad natin ang sarili habang sinusubok tayo ng Diyos para magkaroon tayo ng tamang pananaw sa pagharap dito. Pinag-uusapan natin ang mabibigat na bagay. Gusto ko lang aminin yon. Ayos lang ba yon? Ayos lang tayo? Walang anuman. Sige, so nagpapatuloy ang Rebi. Sandali lang. Sige, pinag-uusapan natin ang Tungkol sa pag-aasawa ng Hudyo at di-Hudyo ang usapan, kaya ito pa ang dapat tandaan. Ang bawat miyembro ng pamilyang Hudyo ay itinuturing ng ating Torah, ang Torah ng katotohanan, dahil ito ang tunay na katotohanan. Ang sambayan ng Hudyo ay tinuturing na isang pamilyang Hudyo. Gusto ko kung paano sinabi ni Rebi tungkol sa mga miyembro ng pamilyang Hudyo. Ay inuturing na iisa, ibig sabihin lahat tayo ay bahagi ng iisang pamilya. Tama nga na yon ang tamang paglalarawan sa mga Hudyo kasi hindi naman tayo. Hindi tayo iisang lahi kung susuriin mo ang lahat ng iyon. At hindi rin tayo isang bansa, ibig sabihin hindi naman lahat tayo galing sa Israel. Tama? At hindi rin tayo iisang kulay. May mga itim na Hudyo, may mga puting Hudyo, meron din, di ba, lahat ng uri. Lahat ng uri ng Hudyo ay umiiral sa mundo, kaya hindi tayo kasya sa kahit anong kategorya. Ang pinakamainam na paglalarawan sa mga Hudyo ay isang pamilya. Dahil spiritual, pamilya talaga tayo. Ibig sabihin, pati ang mga nag-convert sa Hudaismo ay spiritual na bahagi ng pamilyang Hudyo. At tulad ng sa katawan, kapag may isang bahagi na napapalakas, ang benepisyo ay napapakinabangan din ng iba pang bahagi ng katawan. So too is ganun din sa spiritual na buhay ng pamilyang Hudyo. Kapag ang pamilya, lalo na ang magulang, ay pinapalakas ang pagsunod sa pamumuhay ng mga Hudyo araw-araw. Ayon sa Shulchan Aruch, ang batas ng mga Hudyo, sigurado makakabuti ito sa mga anak at magpapatatag ng kanilang pagsunod sa pamumuhay ng mga Hudyo. Mas malalim ang pagkakatulad. Dahil ang gamot o medisina na ibinibigay sa katawan ay kailangang sapat ang dosis upang makarating ng tama sa apektadong bahagi. Sa parehong paraan, kapag gusto ng mga magulang na maimpluwensyahan ang kanilang mga anak tungkol sa Yiddish o kahit sinong Hudyo na gustong makaimpluwensya sa iba, kailangan nilang itaas ang kanilang sariling pamantayan ng higit pa sa pinakamababa. May ilang tao na kinakausap ng isa pang Rebi, huwag ninyong itanong hanggang saan ako pwedeng makalusot sa Judaismo. Tulad na ilang tao, tinitingnan nila ang Judaismo na parang, sige, kailangan kong gawin ng tama, pero hanggang saan ba ang katanggap-tanggap? Tama ba? Hinahanap lang nila ang pinakamababang hinihingi. Pero sabi ni Rebi, hindi dapat ganoon ang paglapit. Kung nais nating maimpluwensya ng sarili, mga anak, at buong sambayan ng Hudyo bilang isang pamilya, kailangan nating itaas ang pamantayan. Kapag mataas ang pamantayan, mas malaki ang ating impluwensya. Ganon din kapag gusto ng mga magulang na maimpluwensyahan ang kanilang mga anak sa mga usaping Yiddish o kahit sinong Hudyo na gustong makaimpluwensya sa iba, kailangan nilang itaas ang kanilang sariling pamantayan ng higit pa sa minimum dahil kadalasan ay kaunti lang at hindi lahat ang nasisipsip o natututuhan ng iba. Tiyak na hindi na kailangan pang ipaliwanag sa iyo ang lahat ng nabanggit. Naway pagkalooban ka ng Diyos ng mabubuting balita na maibabalita mo. Alam mo, parang narinig ko si Robert Kotlarski, kung kilala mo siya. Minsan niyang sinabi na, alam mo, isang kwento na madalas ikwento ng lolo ko, ang lolo ko ay tinatawag ang Shabbos o Sabado bilang Shabbos Kedesh, na ang ibig sabihin ay ang banal na Shabbos.
Sabi ng tatay ko, agitin Shabbos na Yiddish para sa magandang Shabbos. Sinasabi ko rin, magandang Shabbos. At alam mo, ang anak ko naman ay nagsasabi, magkaroon ka ng magandang weekend. Alam mo, sa iba, unti-unti itong nababawasan. Kaya dapat natin maintindihan na kapag binababa natin ang pamantayan, mas bababa pa ito sa susunod na henerasyon. Hindi naman na laging ganon dahil kailangan ko sabihin salamat sa Diyos na minsan nakikita natin na nalalampasan pa tayo ng ating mga anak na siyang pinakamalaking biyaya. Kailangan nating isaalang-alang iyon para sa antas na itinakda natin para sa sarili.